Ang Antikristo ba ay may kapangyarihang magbigay ng kahulugan kung ano ang kasalanan? At nagdadagdag pa ito ng bagong kasalanan na dapat pagsisihan ng mundo. At itinataguyod nito ang bagong parating na batas, ang Sunday Law. Nasa pilitang gawing ito bilang araw ng pahinga. Ayon sa Daniel 7, talatang 25, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niya na baguhin ang mga kautusan at ang mga takdang mga araw. Ano ang kanyang babaguhin? Ang araw at kautusan. Si Pope Francis ay nagpatawag ng synod. Ang ibig sabihin ng synod ay ang pagkakaisa ng lahat ng tao, ng mga mananampalataya sa pangkalahatan na upang maunawaan kung paano ang Diyos nakikipag-usap sa atin. At bakit? Narito ang dahilan. Dahil nais niyang baguhin ang pananaw ng mundo kung paano unawain na kung ano ang kasalanan. Ano ba ang iniisip ng Papa tungkol dito, mahal na mga kaibigan? Bakit sila nagpapakilala ng bagong kakaibang kahulugan ng kasalanan? Ayon sa Biblia, ang kasalanan ay ang paglabag sa 10 utos ng Diyos. Sa Catholic Star Heralds, sabi ng Vatican, sa mga kasalanang ikinukumpisal ay kasama na ang mga kasalanan laban sa kapayapaan, kasalanan na laban sa paglalang, kasalanan laban sa mga katutubong populasyon at mga migrante, ang kasalanan ng pang-aabuso, kasalanan laban sa kababaihan, pamilya at kabataan, ang kasalanang ginagamit ang doktrina bilang mga batong inihahagis sa iba, kasalanan laban sa kahirapan, kasalanan laban sa sudalidad o ang ayaw makinig at pakikipag-isa. Mga mahal na kaibigan, tatanungin ko kayo, kasalanan ba na ikaw ay maging isang mahirap? Mga kasalanan laban sa paglikha, mga kasalanan laban sa mga puno at mga bulaklak at maging sa kalangitan, kasalanan sa paglabag sa climate change law. Ang lahat na ito ay binibigkas ng Vatican bilang mga patakaran. Ano ang agenda sa likod ng panukalang ito na kanyang binibigkas ng mga kasalanan? Ang dyablo ay tuso. Mahal na mga kaibigan, tandaan mo ito na nagmula sa Henesis, Kabanata 3. Bago niya ipapatupad na dapat mong panatilihin ang climate Sunday Law bilang huwad na ika-4 na utos, kailangan muna niyang baluktukin ang kahulugan ng kasalanan upang ang mga tao na sumasalungat at hindi sumusunod sa Climate Sunday Sabbath ay magiging isang kasalanan at dahil dito, ikaw ay parurusahan. Nakikita mo ba ang paglalatag ng pundasyon ng panlilinlang sa mga huling araw? Inihayag sa Apokalipsis, Kabanata 13, talatang 15, ay tungkol ito sa mga tao na kapag hindi susunod sa Antikristo, sila ay papatayin. Ang Roman Pontiff, ang Papa, sa pamamagitan ng kanyang pamunuan, dito ay muling tutukuyin ang 10 utos at kung ano ang kasalanan at pagbabaluktutin ang katotohanan ng Diyos at moralidad na gaya ng sumisira
sa ecosystem na ngayon ay kasalanan laban sa Diyos at lumalabag sa otoridad o kasalanan laban sa synodality. Ito ay mga bagong paglabag na dapat tayong magsisi. Yaong ginagamit ang mga doktrina bilang mga batong inihahagis ay ang bagong imoralidad. Ang ayaw makinig at pumasok sa pakikipag-isa sa Papa at sa kanyang mga obispo ay kasalanan na ngayon na dapat mabayaran. Yan ang sinasabi ng bagong utos ng Katoliko at ito ang huwag kang magkasala laban sa synod. Patuloy na hawak ng Roma ang kapangyarihan na tukuyin at baguhin ang batas moral. Ito ang paghahanda na iyong iingatan, mga batas na tungkol sa climate change. Ayon sa Convert Catechism at Catholic Doctrine, pahina 49. Ang tanong, ano ang pangalawang utos? Ang sagot mula sa simbahang Katoliko, ang pangalawang utos ay ang huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Iyon ay hindi ang pangalawang utos sapagkat ang pangalawang utos sa Exodus 20, talatang 4 at 5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang 10 utos ng Catholic version ay inalis na nila ang pangalawang utos. Ito pa ang isang pagbabago na ginawa nila. Tanong, ano ang araw ng Sabat? Ang sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Tanong, bakit natin sinusunod ang linggo sa halip ng Sabado? Sagot, mula sa simbahang Romano Katoliko. Sapagkat inilipat ng simbahang Katoliko ang solemni mula sa Sabado patungo sa linggo. Inangkin ng kapapahan na kanilang binago ang kautusan ng Diyos. Ang pangalawang utos ay inalis. At upang mapanatili ang 10 utos, hinati ang 10 utos sa 2 bahagi. Pagkatapos ay binago nila ang pang-4 na utos mula sa Sabat patungo sa araw na linggo. Wala ni isa dito sa planetang lupa ang maaring baguhin ang kautusan ng Diyos. Isinisiwalat sa atin ng mga hula sa Biblia na magkakaroon ng pandaigdigang kapangyarihan na mag-aangkin na may karapatan sa mga bagay na pag-aari lamang ng Diyos. Ang Biblia ang nag-iisang maaring magbibigay ng kahulugan tungkol sa kasalanan at moralidad. At wala kang matatagpuan sa Biblia na kasalanan laban sa kahirapan. Dahil si Jesus mismo ay namuhay sa kahirapan noong siya ay dumating sa mundong ito. Walang ganoong kasalanan laban sa paglalang o mga kasalanan laban sa carbon emission. Hindi kasalanan ang pagpapatakbo ng kotse o sasakyang pangimpapawid na pinapagana ng mga carbon fuel. Sa katunayan, ang eroplano ng Vatican na naghatid ng Papa saan mang dako ng mundo ay nagpaparumi ng hangin sa pamamagitan ng carbon dioxide. Dagdag pa, kapag ikaw ay nagsasalita laban sa mga nasa posisyon o otoridad, kapag sila ay nagtataguyod ng mga mali sa halip na katotohanan, ay tiyak na kasalanan. Nais ng Roma na gawing kriminal ang anumang mga boses na nagproprotesta na nagsasalita
laban sa mga pagkakamali ng obispo ng Roma. Ang mga hula ng mga Apokalipsis, Kabanata 13, ay mabilis na naisakatuparan at ito ay mabilis na natutupad sa iisang yugto. Isang bagyo ang darating at ang Antikristo ay gumagawa ng todo para pag-isahin ang mundo ng relihiyon. Narinig mo na ba ang kasabihan ng isang lobo na nakadamit ng tupa? Ang agenda ng Green Sabbath ay parang hindi nakakapinsala. At kung ano ang ginagawa ng Antikristo sa panahon ng Dark Ages, makikita nila itong ekumenismo bilang isang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ito ay kapansin-pansin na ang tao ng kasalanan ay nagbabago ng kahulugan ng kasalanan. Hindi nila pinag-uusapan ang plano niya na isulong ang kawalan ng batas sa buong mundo. Mga mahal kong kaibigan, itong pandaraya at pagtatakip ng Antikristo. Ang Roma ay naglalatag ng saligang para sa iyo upang ipangilin ang araw ng linggo bilang banal na araw ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kahulugan sa kasalanan at sa pamamagitan ng paglikha ng bagong pagsipi na ito para sa mga kasalanan. Ang Vatican at ang Papa ay sinusubukang ilihis ang atensyon mula sa tunay na kahulugan ng kasalanan na upang baguhin ang mga kautusan ng Diyos at ang simbahang Romano ang may kasalanan. Hayaan natin na ituon ang ating mga mata kay Jesus. Sinabi ni Jesus na huwag mong isipin na ako'y naparito dito sa lupa upang buwagin ang mga kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito para alisin ang mga ito, kundi ang tuparin ang mga ito. At dahil sa biyaya ng mga Kristiyano ay sumunod sa 10 mga utos ng Diyos. At mayroon lamang silang nagtutulak na motibasyon na nais ni Jesus na kinakailangan nilang gawin, nananampalataya sa pamagitan ng pag-ibig. Ayon sa 1, Kabanata 14, talatang 15. At ang pinakamalakas na paraan para sabihing mahal natin ang Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ayon sa Apokalipsis 22:14-16, mapalad ang nagsisitupad ng kanyang mga utos upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Kinuha ni Jesus at isinuot ang kurunang tinik para kaya nating magsuot at tumanggap ng kuruna ng buhay. Tanging ang dugo ni Jesus ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan at ang kanyang katwiran ay magiging ating mga katwiran. Gusto mo bang makasama si Jesus at mamuhay kasama siya sa makalangit na kaharian? Magpawalang hanggan? Manatili kang nakatingin, kaibigan, kay Jesus dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako na siya ay naghahanda ng tahanan para sa mga badal doon sa langit na bayan. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.